Pakita ko lang mga kasaka yung iba't ibang uri ng damo. Ano? So ito pong techweed kasi ito po ay non-selective. Ibig sabihin patay ang grasses, patay ang sedges, at saka yung broadleaf. So yung mga, ito pong ganito mga kasaka, yan, ito. Ito po yung mga damo na categorized as broadleaves. Kasi po yung dahon niya ay malalapad. Ano po? Ito pa po. Yan, ito. Ito po ay yan yung mga sinasabing broadleaves na damo. At kapag naman po yung mga sedges, yan, kalimitan po, ang pinakamarami dyan yung mga tres cantos kung tawagin. Meron din po itong mga, yan, yung ganito yung itsura niya. Yan po ay sedges, ano po. At kung halimbawa naman po, ay itatanong nyo kung ano naman yung mga grasses, ito po yung grasses. Ito yung example niya. Yan. So, paano natin ma-distinguish yung grasses? Makikita natin yung dahon niya is yung para siyang kugon, ano? Meron sa kaliwa, meron sa kanan, ano po. Yan. Yan naman yung mga grasses. So, kayang-kayang patayin po yan ng isang magandang araw na naman po mga kasaka. Kamusta po kayo? Ako po muli ito, ang inyong agriculturist. Sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So ngayong araw po mga kasaka, as you can see ay maganda yung panahon dito sa amin sa Mindoro at meron tayong araw or sumikat yung araw ngayon dito dahil itong mga nakaraan na mga ilang linggo ay araw-araw po umuulan. Wala pong humpay ang pag-ulan, kaya naman kung makikita nyo po dito po sa aking kanan at saka sa aking kaliwa ay masyado na pong madamo ito pong paligid ng aming bahay. At kung mapapansin nyo po ay dito po sa paligid ng aming bahay ay meron pong tatlong uri ng damo, yung categorized po as grasses, sedges at saka broadleaves. So ang gagawin po natin ngayon ay gusto ko pong ipakita sa inyo yung pinakang demo nito pong techweed ng ito po isang uri ng glyphosate, ano. Ito po ay produkto ng Agway Chemical Corporation. Pwede nyo pong bisitahin ng kanilang Facebook page at i-like nyo rin. Meron din po silang TikTok at pwede nyo po silang i-like. Meron din po silang YouTube channel. So, ito po ay parang demo na rin, ano, para makita nyo po kung kayo po ay makakagamit or makakakita nito sa mga agri-supply. So, makikita nyo po na kung magiging effective po ito dito sa aking harapan. Ito po yung magiging ating demo. Ano po? I-update ko po kayo kung gusto nyo po daily, kung gusto nyo 3 days or 5 days, update ko po kayo kung kamusta yung resulta ng ini-apply natin na techweed po ang pangalan nitong glyphosate na ito. Sa isang knapsack sprayer po na 16 liters ay mangangailangan lang po tayo ng pwede pong yung nakasanayan natin na isang lata ng sardinas. Pero itong hawak ko po na ito po ay 250 ml, ano? Ilalagay na po natin ito lahat. Yung iba po natin mga kasaka, kung itatanong nyo kung pwede po itong lahukan ng 2,4-D, pwede pong lahukan ito ng 2,4-D. Kalimitan po na nilalahok dito ay 2,4-D amine. At kung itatanong nyo po kung ito pong techweed ay pwede pong gamitin sa ating taniman ng mais, pwede po ito kung ang atin pong tanim na mais ay yung mga hybrid dahil yan po ay glyphosate tolerant. So pwede rin po ito sa mga plantation. Kung kayo po ay meron taniman ng saging, taniman ng kalamansi, mga fruit trees, kahit ano pa, wag lang po sa gulay na pag nag-spray tayo ay tatamaan. Pwede din ito sa mga gilid ng irigasyon, pwede din sa mga pang-clearing sa paligid ng bahay at yun po yung ating gagawin ngayon. So, ipapakita ko po sa inyo at atin pong titimplahin na dito sa ating sprayer. Yung atin pala pong long sleeve, ano, sponsored po yan ng lethal insecticide ng Esertec Corporation. So, makikita nyo po, ito pang hawak ko ay techweed glyphosate at ito po ay sarado pa. So, bubuksan po natin yan. So, tingnan nyo po mga kasaka itong tubig natin, ano, yan. Kung makikita nyo po siya ay tubig, walang halo pa pong ibang lason yan. At itong techweed glyphosate pa lang po ang ating ilalagay. So, ilalahat na po natin ito mga kasaka. Yan. So, kapag inilagay na po natin ito mga kasaka ay, syempre atin po yung hahaluin. Ano po? So, ito po yung bote niya. Ang pangalan niya po ay techweed. Ito po ay available sa litro at available din po ito sa galon kung marami po kayong kailangan. At siguro po sa mga parting Mindanao, available din po ito sa drum. So, magtanong lang po kayo sa mga suking agricultural supply. Makakabili din po kayo nito online. I-search nyo lang po yung
Techweed herbicide. Ito po ay produkto ng Agway Chemical Corporation. So, gawin po natin mga kasaka ay, syempre, i-shake muna natin yung ating sprayer para po yung lason ay mag-mix ng ayos sa tubig. Ayan. So, pakita ko lang mga kasaka yung iba't ibang uri ng damo. Ano? So, ito pong Techweed kasi ito po ay non-selective. Ibig sabihin, patay ang grasses, patay ang sedges, at saka yung broadleaf. So, yung mga, ito pong ganito mga kasaka, yan, ito. Ito po yung mga damo na categorized as broadleaves. Kasi po, yung dahon niya ay malalapad. Ano po? Ito pa po. Yan, ito. Ito po ay yan yung mga sinasabing broadleaves na damo. At kapag naman po yung mga sedges, yan, kalimitan po, ang pinakamarami dyan yung mga tres cantos kung tawagin. Meron din po itong mga, yan, yung ganito yung itsura niya. Yan po ay sedges, ano po. At kung halimbawa naman po, ay itatanong nyo kung ano naman yung mga grasses, ito po yung grasses. Ito yung example niya. Yan. So, paano natin ma-distinguish yung grasses? Makikita natin yung dahon niya is yung para siyang kugon, ano? Meron sa kaliwa, meron sa kanan, ano po. Yan. Yan naman yung mga grasses. So, kayang-kayang patayin po yan ng Techweed glyphosate. Ano po? So, i-sprayan po natin itong paligid na ito. At ang atin pong gagamiting sprayer ay manual. Yan. At 16 liters po ito. Shake muna ulit natin. So, meron din po ditong paragis na damo. So, spray na po natin to. So, kung kayo po sa atin po mga sakahan, mahalaga po na patayin natin yung mga damo sa paligid dahil yan po, lalo tigit po sa mga taniman ng gulay o kaya sa taniman ng ating palayan. Ito po kasi ay tinitirhan ng mga insekto. Maaaring dito din sila nangingitlog. So, makakapinsala po yan sa atin pong mga tanim na halaman. At gaya po ng sabi ko sa inyo mga kasaka, i-update ko po kayo. Kung gusto nyo po ay daily, pwede. Yan. Sinasamantala po natin yung pagkakataon na gumanda yung init. Kaya po tumaas ng ganito kataas yung mga damo dito dahil wala nga pong tigil yung pag-ulan. So yan po mga kasaka, no? Kung meron po kayong mga katanungan ay pwede po kayong mag-comment sa atin pong comment section. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit niyo na rin pong notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po.